Kayo ba sa inyong buhay ay naranasan niyo na rin na magkaroon ng kakaibang panganib? Yun bang ang tahimik ng buhay ninyo? Yun bang masaya naman kayo, tahimik, pero bigla-bigla na lang magkakaroon ng isang malaking bagay na susubok sa inyo? Nako naman, isa na namang panibagong pagkadarang ng husto sa isang tuksong hindi niya inaasahan na darating bigla sa buhay niya. Ating umpisahan ang kwento ni Joaquin ngayong araw na ito. Sunod-sunod ang mga lalaki nating senders. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Nagsasabi na ang buhay dito sa mundo ay puno ng iba't ibang mga pagsubok. Puno ng iba't ibang tukso. At ang kailangan mong gawin ay magpakatatag at huwag magpadarang dito. Pero paano kung pinapasok mo ang tukso sa mismong tahanan mo? Paano kung hindi mo naman alam na tukso na pala ang dumating sa buhay mo? Dear Mama Mia, isang magandang araw para sa inyong lahat na mga tagapakinig ngayon. Kahit lalaki po ako ay matagal na po akong tagapakinig nitong inyong programa. Taong 2023 nung sinimulan ko pong makinig dito sa inyong programa, Mama Mia. Gabi-gabi bago ako matulog ay ito talaga ang binubuksan ko sa cellphone ko. Dito kasi ako naghahanap ng inspirasyon at lakas para patuloy na lumaban sa buhay. Ang totoo, matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo pero hindi ko lang alam kung paano. Hindi kasi ako magaling magsulat, Mama Mia, kaya ang isusulat ko lang dito ay ang mga pangyayari. Gaya ng sabi ninyo na pwede po kaming sumulat ng naka-outline at kayo na po ang magdudugtong ng lahat. Yan na lang po siguro ang gagawin ko, Mama Mia, para maisulat ko itong aking kwento. Medyo mangilan-ngilan na rin na mga kwento dito sa channel mo ang napakinggan ko tungkol sa mga taong nadarang at natupok sa tukso. At ngayon pa lang, sasabihin kong isa po ako sa mga taong iyon. Isa po ako sa mga taong nadarang at natupok ng tuluyan sa tukso. Isang tukso na dapat ay hindi ko na lang pinapasok sa loob ng tahanan ko. Hindi ko kasi alam, Mama Mia, na kaya pala minsan tahimik at mapayapa ang buhay natin. May isa lang palang nakaambang na trahedya at tukso na pwedeng sumira ng lahat. Sana po, Mama Mia, ay inyo pong mapagbigyan na basahin itong aking storya. Kahit pa medyo marami-rami na rin kayong naitampok na kwento na nang tulad ng kagaya ko, na isang taong nadarang, isang taong nagpalamon sa apoy ng kamunduhan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joaquin. 40 years old na ako ngayon. Isa akong guro sa isang pampublikong high school dito lang din sa amin. Hindi ko na lang sasabihin ng tunay na mga pangalan dito sa kwento ko, Mama Mia. Pati na rin ang mga lugar kung saan nangyari ang kwentong ito nang sa ganon ay maprotektahan ko naman ang akin pong pagkatao. Mama Mia, normal at tahimik ang buhay ko. Ang buhay ko ay tipikal na hinahangad ng mga taong nasa mga magugulong sitwasyon. Gigising ako tuwing alas 5 ng umaga, magtitimpla ng kape, sabay bukas ng radyo.
Sumasabay ang amoy ng pandesal sa pagdating ng liwanag mula sa silangan. Kung may tinatawag na simpleng buhay, ay ito yun. Kung may tinatawag na taong kontento na sa buhay niya, ay ako yun, Mama Mia. Hindi po ako tulad ng mga kalalakihan na inyong naririnig dito sa inyong programa na mga nadarang sa tukso dahil sila mismo ang lumalapit dito. O nadarang sa tukso dahil hindi sila masaya sa buhay nila. Ako po, bata pa lamang ay pangarap ko na ang magkaroon ng tahimik na buhay. Lumaki kasi ako sa isang magulong-magulong pamilya. Yung pamilyang puno ng bangayan, puno ng away. Umaga pa lang, almusal namin ang murahan ng aming mga magulang. At amin pong hapunan, ang minsay nagkakasakitan sila ng pisikal. 7 kaming magkakapatid at pangatlo ako sa 7. Saksi ako sa lahat ng gulo sa amin. Pati na rin yung pagkakalulong ng kuya ko sa ipinagbabawal na gamot. Pati na rin yung maagang pagkakabuntis ng ate ko sa mismong pinsan pa namin. Magulo, nakakaliyo ang buhay na kinalakhan ko. Kaya naman, bata pa lamang ako ay nangangarap na ako ng isang tahimik na buhay. Gusto ko talaga yung nasa probinsya, yung tahimik lang, yung masaya lang, hindi yung nagpapangayan. Kaya naman, nung nakapagtapos ako ng pag-aaral ay sinikap ko talagang makalayo sa amin. Galit na galit pa noon ang papa ko sa akin at bakit daw ako lalayo. Sino ba naman ang gaganahang manirahan kasama sila na kahit matatanda na silang dalawa ng nanay ko ay panay pa rin ang bangayan at ang murahan nila sa isa't isa. Mabuti na lamang at malayong probinsya ang nakuha ko pong item nung ako po ay nagpa-rank na bilang guro sa pampublikong eskwelahan. Tuwang-tuwa ako nung nalaman ang assignment ko. Kung yung iba, Mama Mia, gugustuhin nila na wag mapalayo sa kanilang pamilya, ay iba po ako. Yun po ang nakita kong paraan para tuluyan na akong makalayo sa mga magulang ko at sa magulo naming buhay. Naging masaya naman ako nung nakalipat na nga ako sa probinsya. Hindi masyadong maraming tao. Tahimik lamang ang paligid at yun ang kinasasaya ko. Hanggang sa nakilala ko nga ang napangasawa ko. Mama Mia, masaya ang buhay namin ng asawa ko. Pareho kaming may trabaho at pareho kaming itinataguyod ang aming pamilya. Hindi naman siya ang una kong naging nobya, pero siya ang unang babaeng parang nagkakaintindihan kami sa halos lahat ng mga gusto at pangarap namin sa buhay. Yung naging nobya ko kasi bago siya, ay gusto ko na sana itong pakasalan noon. Kaya lang, Mama Mia, hindi naman siya papayag sa isang probinsyanong buhay. Ang gusto niya ay pumunta kami ng Maynila. Ang gusto niya, Mama Mia, na dun kami sa syudad, dun sa maraming tao. Dahil mataas po ang kaniyang pangarap. Yun ang isang bagay na hindi namin napagkakasunduan, kaya kami naghiwalay. Lumipas ang maraming taon at nakilala ko na nga ang asawa kong si Lorna. Hanggang sa naging 2 na nga ang anak namin ni Lorna. Isa ay nasa elementarya at isa naman ay nasa junior high school. Wala akong reklamo. Walang kulang sa buhay ko, Mama Mia. Gusto ko ng ganitong buhay, yung tahimik, yung walang maraming gulo. Kontento na ako sa buhay ko na ito. O yan lang ba talaga ang akala ko? Dahil yan ang pinangarap ko noon pa. Hanggang isang Lunes ng Marso, hindi ko nasasabihin ang taon, habang
Maaga akong umiinom ng kapeng may gatas, ay lumapit sa akin ang asawa kong si Lorna. Love, makikitira muna rito si Riva ha. Yung pamangkin ko. Dito kasi siya mag-aaral ng kolehiyo eh. Hindi pa raw daw siya sigurado dun sa dorm niya. Isang sem lang naman daw. Ano? Bakit dito siya mag-aaral? Akala ko ba magmamaynila yun? Bakit dito sa probinsya pa natin? Ano kasi love eh, ayaw payagan ng mama niya na dun mag-aral sa Maynila kung saan wala kaming kakilala o kamag-anak. Alam mo naman kasi si Riva, medyo pasaway yun. Naisip niya, dito na lang daw sa atin, total guru ka naman. Siguro raw, madidisiplina mo rin si Riva. Ano? Sinasali mo pa talaga ako sa pagdidisiplina dyan sa pamangkin mo. Paano naman ako pakikinggan yan? Hindi naman niya ako kadugo. Tsuhin lang niya ako dahil napangasawa kita. At di ba nakakahiya kung pangaralan ko yan? Love, kung dito siya makikitira, syempre may karapatan tayong pangaralan siya. Lalo na kung napapansin natin na nagbubulakbul siya. O sige, siya. Kayong bahala. Wala akong tutol sa pinakiusap sa akin ng asawa ko. Pamilya naman kasi namin si Riva. Pamilya niya. Ako naman ay naniniwala na dapat ang pamilya ay nagtutulungan. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, na sa araw pala na yun, sa araw na pagpayag ko na tumira si Riva sa tahanan at pamamahay ko, ayun pala ang araw na pinapasok ko ang isang malaking tukso sa aming buhay. Hindi ko alam na ang pinapasok ko pala ay isang malaking trahedya na susubok sa pananampalataya ko bilang asawa, bilang ama, at bilang lalaking matagal nang patay sa pag-iinit ng katawan. Noong umaga akong pumayag ay agad na lumuwas si Riva. Dumating si Riva kinahaponan ng Lunes din na yon. Bit-bit ang isang malaking bag. May backpack din siya na karga-karga niya sa kanyang likuran. Naka-t-shirt siya ng oversized band shirt at maikling denim shorts. Maputi ang kanyang legs. Mestiza siya, Mama Mia. Makapal at buo ang kanyang kilay, na pinartniran naman talaga ng malalim na mga mata. Kung tutuusin, kung titignan mo ang pormahan niya noon, ay para siyang isang modelo na katatapos lang sa kanyang modeling shoot. Hi Tito, bati ni Riva sa akin nang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang kamay ko sa pakikipagkamay sa kanya. Mabilis siyang ngumiti na para bang napansin niya ang panginginig ng kamay ko. Napansin ko rin na mapula na natural ang kaniyang mga labi. Ang mga mata niya ay may kung anong lambot at tikas na para bang inaarok ang pinaka-tinatago kong lihim sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Tila bang mga matang iyon ay tinatawag ako. Pero hindi ko alam kung pasaan ng pagtawag na iyon. Mama Mia, sa unang araw pa lang ni Riva sa bahay, ay nakaramdam na agad ako na parang may kakaibang mangyayari dito. Hindi ko lubos na kalain na magkakatotoo pala yung nasa isipan ko. Lumipas ang unang linggo ni Riva sa bahay namin. Dito na nagsimulang magbago ng tuluyan ang ihip ng hangin. Madalas ko siyang nakikita sa kusina. Tumutulong kasi siya sa asawa ko at kung minsan siya na nga ang nagluluto dahil busy din ang asawa ko sa kanyang trabaho. Bukod doon ay palagi rin siyang nagliligpit ng mga pinagkainan, naghuhugas at kung tutuusin,
wala ka naman talagang magiging problema sa kanya, Mama Mia. Dahil kumikilos naman siya ng pusa sa bahay. Hindi siya yung palamunin at nagpapakasenyorita. Siya yung tipo na tumutulong talaga kapag may nakikita siyang mga gawain. Kaya lang, sa tuwing ginagawa niya ang mga gawain na yon, ay halos paulit-ulit po ang kaniyang attire o outfit. Nakasando lang na puti at nakashort na halos hindi na shorts ang tawag. Halos papunta na atang underwear sa sobrang ikli nito. Umuupo siya sa mesa, tapos dahil probinsya ng probinsyana, yung isang paa niya ay nakataas pa, nakalagay sa kanyang upuan. Kapag kaming dalawa lang ang nasa kusina, ay nakatingin siya sa akin palagi habang ako ay nagkakape. Hindi naman siya nagsasalita. Hindi siya nagtatanong o ng kung anuman. Pero Mama Mia, may tingin siya na para bang sinusukat ako. May tingin siya na para bang tinatanong kung ano ang lihim ko. Kung ano ang mga itinatago-tago ko. Para niyang sinusukat ang aking pagkatao. Akala ko'y ako lang ang may iniisip na ganon. Akala ko ako lang ang nag-iimahinasyon sa utak ko. Hindi ko akalain, Mama Mia, na hindi lang pala ako. Hanggang isang gabi, nanood kami ng TV. Ang asawa kong si Lorna ay nasa kwarto at inaayos na ang mga gamit ng mga bata. Si Riva naman ay tumabi sa akin sa sofa. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Halimuyak ng dalagang mabango pero mapanlin lang. Ang amoy na yon ay parang bulaklak na nililin lang ako upang siya ay pitasin ng tuluyan. Habang magkatabi kami ay naramdaman ko na unti-unti siyang lumalapit sa akin. Hanggang sa malapit na nga kami sa isa't isa. At sa paglapit pa niya ay bigla na lang siyang nadulas. Hindi ko alam, pero biglang nahulog ang cellphone niya. Kaya diretso siyang yumuko para pulutin ang kaniyang cellphone. Nakita ko ang kaniyang dibdib mula sa gilid ng kaniyang sandok. Wala siyang suot na bra o ng kung ano pamang panloob sa dibdib niya. Kinagat ko ang labi ko dahil muntik nang kumuwala ang isang buntong hininga sa akin nung makita ko ang magandang tanawin sa aking harapan. Agad akong tumayo at tumalikod sa kanya. Ginawa ko yon para hindi ako tuluyang madarang ng tukso. Pero ang utak ko ay nagsisimula ng umandar sa paraang hindi ko dapat maramdaman. Ang utak ko ay nagsisimula ng mag-isip ng mga bagay na hindi dapat pumapasok sa aking isipan. Hindi ko malaman, Mama Mia, kung bakit ganon ang pakiramdam ko. Hindi ko malaman kung bakit parang sinasadya iyon ni Riva. Nung nakatalikod ako ay dumaan naman siya sa harapan ko. Nung lingunin ko siya ay tumingin siya sa akin at nakangiti. Isang ngiti na punong-puno ng panunukso. Isang ngiti na alam mong may nalalaman at may ginawang hindi mabuti. Pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko siya ningitian, bagkus ay umakyat ako sa taas. Nahiga na ako sa kama. Ilang sandali pa ay tumabi na sa akin ang aking asawang si Lorna. Sa gabing yun ay matinding bakbakan ang nangyari sa aming dalawa. Gulat na gulat pa siya. Sabi ko nakapagpahinga kasi ako.
Matapos ang naging bakbakan namin ng asawa ko ay nakatulog na agad siya, siguro sa sobrang pagod. Ako naman ay hindi ko magawang makatulog. Hindi ko malaman kung bakit kahit na iraos ko na ang init ko sa aking asawa ay parang hindi pa rin napapawi ang init na aking nararamdaman. Hanggang sa naramdaman ko nga na nanuyo ang aking lalamunan. Bumaba ako at pumuntang kusina para uminom ng tubig. Pagbalik ko, nung binuksan ko na ang pintuan ng kwarto namin ng asawa ko, ay tsaka naman ang pagbukas ng pintuan sa kwartong inuukupan ni Riva. Ngumiti siya sa akin. Agad akong pumasok sa loob na tila ba nakakita ng isang multo at takot na takot. Humiga ako. Pilit kong ipinikit ang aking mga mata kahit na hirap ako noon kung papaano ba ako makatulog ng maayos. Mula sa araw na yon ay pinilit ko pong iwasan si Riva. Mula sa araw na yon halos hindi na ako sumasabay sa kanila na kumain. Kapag umuuwi ako ay diretso na akong kain tapos diretso na ako sa kwarto. Nagtataka man ang asawa ko ay lagi ko na lang sinasabi sa kanya na medyo pagod ako sa trabaho. Iniiwasan ko as much as possible ang mapalapit kami ni Riva lalo sa isa't isa. Iniiwasan ko siya dahil alam kong isa siyang malaking tukso sa amin, Mama Mia. Alam kong hindi lang ako ang madadarang, hindi lang ako ang masisira. Kaya pinilit ko ang sarili kong umiwas sa kanya. Ang hindi ko alam kung malakas ang determinasyon ko na iwasan siya, ay matakas din naman ang panunukso ng pagkakataon sa aming dalawa. Isang araw, Mama Mia, malakas ang ulan. Kumukulog at kumikidlat. Dahil sa sobrang lakas ng kulog at kidlat at probinsya yung kinaroroonan namin, asahan mo ng brownout ang kasunod noon. At hindi nga ako nagkamali. Brownout nga, Mama Mia. Tila gumagalaw ang hangin sa gitna ng dilim. Nasa silong ako ng bahay. May hawak ako noon na flashlight. Inilawan ko ang paligid habang kumukulog sa labas. Bigla kong narinig ang yabag ng paa sa itaas na para bang may taong pababa. Si Riva nga, Mama Mia, bumaba mula sa itaas. Basa yung kanyang suot, puting sando lang na manipis. Walang kahit na anumang panloob. Umuulan kasi kaya nabasa rin siya. Yung ikot kasi ng hangin ay napakalakas kaya kahit na nasa silong ka ay mababasa ka talaga ng ulan na hatid ng hangin. Nagsapatos siyang pambahay at nakahawak sa kumot. "Oh, bakit ka bumaba rito ha?" Tanong ko sa kanya. "Wala si tita, tito. Natatakot ako sa kulog at kidlat," sabi niya. Wala rin noon ng mga anak ko sa bahay. Kasi malapit na noong matapos ang bakasyon, Mama Mia. Kaya ang mga anak ko ay pinapunta ng mga magulang ni Lorna sa kanila para dun muna makitulog ng 3 araw. Tradisyon na kasi ng mga in-laws ko na sila ang bibili ng mga gamit para sa mga anak namin. At sinasama nila ang mga ito para sila ang pumili. Bagong sapatos at kung ano-ano pa. Umupo si Riva sa lumang bangko. Sa mismong tapat ko. Walang salitang lumagpas sa aming mga labi. Tanging tunog lang ng ulan, kidlat, kulog at tibok ng puso ko ang naririnig ko, Mama Mia. Ilang sandali pa ay itinaas niya ang kaniyang tuhod dun sa bangko. Napabuyang-yang ang hita niya. Napatitig ako. Hindi ko sinasadya yun pero hindi ko rin naman mapigilang tumitig doon. Lumingon siya sa akin at ngumiti.
Mahina siyang nagtanong na para bang ayaw niyang may ibang makarinig sa kanyang sasabihin sa akin. May gusto ka ba sa akin, Tito? Tanong niya. Hindi ako sumagot, Mama Mia, pero lumapit siya. Hinawakan niya ang flashlight na hawak ko kanina. Inilawan niya ang mukha ko, ang mga mata ko. Hindi na maitago ang kasalanan na unti-unting dumadarang sa akin. Ang kasalanan na unti-unti ko nang nararamdaman. Hinawakan niya ang aking kamay. Hinila niya yon at pinatong niya at dinampi sa kanyang hita. Mainit, basa, malambot. Hindi ako makagalaw, pero hindi ko rin siya kayang itulak papalayo, Mama Mia. Sa mismong sandaling iyon, dumaan sa isip ko ang mukha ni Lorna at ang mukha ng mga anak naming dalawa. Tinanggal ko ang kamay ko sa pagkakahawak nito sa kanyang hita, pero agad din naman niya yung binawi. At sa pagkakataong ito ay pinatong naman niya ang mga kamay ko sa kanyang dibdib. At tuluyan na nga akong nilamon ng init, Mama Mia. Nilamon ako ng tukso. Tuksong hatid ni Riva. Nilamon ako ni Riva. Hinalikan niya ako, Mama Mia. Eksperto ang halik na yon. Hindi mo aakalain na isang dalaga na mula probinsya ang humahalik sa akin. At sa unang beses pa lang ng paghalik niya ay hindi ko napigilan ang mga labi kong kusang gumalaw at tumugon sa mga halik na yon. Hindi ko rin napigilan ang mga kamay ko na kabigin pa ang kanyang leeg upang mas lalo pa siyang mapalapit sa akin. Si Riva naman ay tuluyan na ring yumakap sa akin, Mama Mia. Pagkatapos ng gabing iyon, ay hindi po ako nakatulog ng payapa. Paulit-ulit kasi sa isipan ko ang naging eksena naming dalawa ni Riva sa silong. Ang halik na yon, ang malalim, mapusok, at mapaglarong halik na yon. Ang palad niya sa dibdib ko, ang palad ko sa dibdib niya. Ang dila niyang lumalaro-laro sa labi ko. Hanggang sa balik eskwela na, Mama Mia. Sa paaralan ay wala akong focus na atensyon. Wala akong focus noon. Wala ako sa sarili ko. Nakatitig lamang ako sa aking mga estudyante habang yung isipan ko ay bumabalik-balik sa eksena namin sa silong. Ang isipan ko ay bumabalik-balik sa katawan ni Riva. Umuwi ako. Nandun siya sa sala. Nanonood siya ng TV. Tulad ng dati ay naka-shorts lang siya at napakamanipis na sando. Hi, Tito. Bati niya sa akin nung dumating ako. Hindi ko siya sinagot, Mama Mia. Dumiretso ako ng banyo. Pero pagpasok ko pa lamang sa banyo ay narinig ko na ang pagpihit ng doorknob. Bumukas ang pinto. Pumasok si Riva. Hindi ko alam kung bakit ganun niya kabilis natanggal ang mga saplot niya sa kanyang katawan. Dahil nung pumasok siya sa banyo kung saan ako naroroon, ay hubot-hubad na po siya, Mama Mia. Tito, pwede ba akong makaligo dito?
Tanong ni Riva na napakamapang-akit sa akin. Tumalikod ako, hindi ako nagsalita. Hindi ko rin siya pinapaalis, hindi ko rin siya pinapalayas. Unti-unti siyang lumalapit sa akin. Sa bawat hakbang ay tila ba mas lalong lumalakas ang tukso, tila ba mas lalong nagliliyab ang init. Hinawakan niya ang kamay ko. Pagkatapos ay pinihit niya ako paharap sa kanya. Pero tumalikod ulit ako, Mama Mia, hanggang sa hinalikan na niya ako sa aking batok. Hindi ko na kayang tumanggi. Hindi ko na kaya ang alab na nandito sa aking katawan. Para po akong isang karneng pinapakuluan noon sa sobrang init, Mama Mia. Sa ilalim ng dutsa, doon nagsanib ang aming mga kasalanan. Sa ilalim ng shower, doon nag-isa ang mga katawan na dapat malayo sa isa't isa. Kung sa silong hanggang haplusan at halikan lamang, sa ilalim ng dutsa ay tuluyang nagkaisa ang aming mga mapangahas na katawan. Simula noon, Mama Mia, simula nung mangyari sa amin ni Riva sa ilalim ng shower, ay gabi-gabi na ang lihim naming pagniniig. Hindi ko na napigilan. Dahil simula nung may mangyari sa amin ay parang nagkaroon ako ng kakaibang lakas. Nagkaroon ako ng kakaibang gana. Nagkaroon ako ng parang mas makulay na tingin sa mga bagay-bagay sa aking paligid. Lahat ng bahagi ng bahay namin ni Lorna, lahat yon ay bininyagan naming dalawa ni Riva. Nagniniig kami sa sala, sa banyo, sa kusina, sa likod bahay. Kapag tulog si Lorna, ginagawa pa rin namin yon. Kapag sigurado naming tulog na ang mga bata at tulog na ang asawa ko, ay pumupustit kami ni Riva. Minsan sa loob ng kwarto niya, Mama Mia. Dahil nga itong si Riva ay na-diagnose ng isang mental illness noon, ay meron po siyang itinatagong gamot, Mama Mia. Sabi niya, ang gamot daw na yon ay nagpapahimbing ng tulog. Sleeping pills, kumbaga. Hanggang sa isang araw ay naging mas mapangahas kaming dalawa ni Riva. Napagkasunduan namin, Mama Mia, na lagyan ng pampatulog ang iinumin na gatas ng asawa kong si Lorna. Nakasanayan na kasi ni Lorna na uminom ng gatas bago matulog sa gabi. At sa gabing iyon ay ako ang nag-abot sa kanya ng gatas. Alam kong meron iyong pampatulog. Dinalawa pa talaga namin para siguradong tulog na tulog ang asawa ko. Wala din naman siyang trabaho kinabukasan dahil linggo naman. Kaya hindi ako mag-aalala na hindi siya magigising ng maaga. Napakalakas ng antisipasyon ko, Mama Mia, habang inabot na ni Lorna mula sa akin yung gatas na bitbit ko. Nilagay muna niya yon sa study table ng aming kwarto. Inumin mo na yung gatas mo, love, nang makatulog ka na maya-maya lang. Mamaya na, love, may binabasa pa ako eh. Mag-aalas 10:30 na noon ng gabi. Alam kong tulog na ang mga anak ko dahil alas 9 pa lang ay natutulog na ang mga ito. Sige na, inumin mo na yan. Udyok ko ulit sa kanya. Bakit ba atat na atat ka na inumin ko tong gatas, ha? Wala namang pasok bukas. Kaya pwedeng hindi ako maagang gumising.
Love, naisip ko kasi na matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-outing mag-anak. Kapag maaga kang magigising bukas, mag-outing tayo. Magdadagat tayo. Naisip kong lumusot, Mama Mia. Kaya ayun, inunom na ng asawa ko yung sinasabi na gatas na may pampatulog. Pagkatapos noon ay nagbasa pa siya pero wala pang 20 minutos ay antok na siya. Nung mahiga siya, Mama Mia, wala pa sigurong 5 minutos ay nakatulog na siya. Sinubukan ko siyang gisingin pero naghihilik na. Matagumpay. Matagumpay ang plano naming dalawa ni Riva. Agad kong tinext si Riva, Mama Mia. Agad siyang pumatok sa kwarto. Naka-night gown lamang siya na maiksing-maiksi at manipis na manipis. Pagpasok niya ay agad niya akong sinunggaban ng halik. Oo, Mama Mia. Habang tulog ang asawa ko, dahil sa pampatulog na nilagay namin sa gatas niya, ay nasa iisang kama kami ni Riva. May nangyari sa amin ng gabing yon, hindi lang isang beses, kundi 3 beses, sa kama mismo namin ni Lorna habang katabi namin at naghihilik si Lorna. Minsan, Mama Mia, ay mas tumatapang pa talaga si Riva. Kahit na wala siyang nilalagay na pampatulog sa mga inumin o pagkain ni Lorna, ay pumapasok siya sa kwarto namin. Hubot-hubad, tahimik at mainit. Minsan hinihila niya ako papunta sa sahig at dun kami nagniniing. Nakaka-excite ang mga pangyayaring iyon. Sobrang tumataas ang gana ko kapag yun ang ginagawa namin. Mapangahas, mapanukso, at mapanganib. Mama Mia, nawalan na po ako ng konsensya. Tinanggal ko na ang konsensya ko noon sa dibdib ko dahil laging nananalo ang init na nararamdaman ko para kay Riva. Para kaming naging hayop ni Riva. Kung saan-saan kami inaabutan. Minsan nga, Mama Mia, ay nagpepresenta pa ako na ihatid siya sa kanyang paaralan. Kumuha rin ako ng motor na dati naman ay hindi ko inambisyon. Bakit naman motor ang kukunin mo, love? Tanong sa akin ni Lorna. Di ba ang usapan natin, mag-iipon tayo para pan-down sa sasakyan? Bakit mo naman babawasan yung inipon natin para sa motor? Kasi, alam mo naman, love, minsan ginagabi ako sa paaralan, 'di ba? Kaya maigi na rin 'to. May motor tayo. Walang nagawa ang asawa ko. Kumuha nga ako ng motor, Mama Mia. Pero mas madalas ko pang isakay doon si Riva kesa sa aking mismong asawa. Minsan ay nag-a-absent na rin ako sa paaralan at uma-absent din sa kanyang eskwela si Riva. At magkasabay kaming pumupunta sa iba't ibang lugar. Bawat lugar na pinupuntahan namin ay binibiniyagan namin. Pumupunta kami sa mga resort, sa mga hotel, minsan nga kahit mga pampublikong CR, Mama Mia, ay gumagawa din kami ng milagro. Hindi naman kami nakakaraos sa mga pampublikong CR pero yun bang parang may thrill lamang. Hayok na hayok kami sa katawan ng isa't isa. Pero makalipas lamang ang ilang buwan na gano'n ang siste naming dalawa ni Riva, ay nagsimula na rin po akong managinip ng masama. Minsan nananaginip ako ng isang lugar na punong-puno ng apoy. Punong-puno ng sigawan, iyakan. Nagigising pa ako na umiiyak at lumuluha ako, Mama Mia. Nananaginip din ako na tinatawag ako ng mga anak ko. Ngunit hindi ko magawang makalapit sa kanila dahil parang may kung anong humihila sa mga paa ko. Kapag nagigising ako ng ganon, ay nagugulat ang asawa ko.
Bakit kaya napakadalas mo ng bangungutin ngayon, love? Ano bang nangyayari? Tanong niya sa akin. Ewan ko. Kahit na hindi ako mapagpaniwala, Mama Mia, ay nagkukwento na rin ako sa kanya ng kung ano-anong kababalaghan sa school. Para na lang mabigyan ng justification o excuse ang mga panaginip kong iyon. Mama Mia, kahit na nananaginip pa rin ako ng ganon, ay hindi pa rin talaga mawawala ang apoy na nararamdaman ko tuwing napapalapit kami ni Riva sa isa't isa. Sobra talaga ang pagkalapit namin. Mga halik, mga haplos, at mga ungol lamang niya ang tanging gamot para sa akin sa mga panaginip ko na yun. Kapag nag-aaya si Riva sa akin, kailanman ay hindi kami o hindi ako tumatanggi. Hindi na kami mapaghiwalay. Tuwing gabi, pinupuntahan ko siya kahit may mga pagkakataon na muntik na kaming mahuli ng asawa ko. Doon ako natutulog sa kaniyang kwarto. Nagpapakasasa kami sa katawan ng isa't isa. At tuwing madaling araw ay magpapaalam ako sa pagitan ng mga halik at bulong. Pero kapag nagpapaalam ako sa kanya at babalik na ako sa kwarto namin ng asawa ko, ay hihirit pa siya. Isa pa tito, gusto ko pa. Paulit-ulit. Hanggang sa hindi na nga ako makatulog kapag hindi kami nagniniig ni Riva. Mama Mia, nag-umpisa na ring magtanong ang asawa ko. Lalo na kapag may mga pagkakataon na sabay kaming umuuwi ni Riva. Nagtatanong na siya. Hindi ko alam kung naghihinala na siya, pero may mga tanong na siya kung bakit kami magkasabay. Love, mukhang close na kayo ni Riva, ha? Sabi niya. Mama Mia, sinabi ko na lang sa kanya na ginagawa ko yung pakiusap ng mama ni Riva sa akin, na sinasabihan ko yung bata na maging maayos sa kanyang pag-aaral at wag nang magbulakbol. Buti yan, love. Salamat, ha. Narinig kong sabi ng asawa ko. Pero hindi ako napakali noon, Mama Mia, dahil alam ko na may pagdududa na sa utak niya. Hanggang isang gabi, akala ko noon ay hindi uuwi ang asawa ko. Ang sabi niya kasi sa akin ay may i-overtime sila sa trabaho at baka madaling araw na siyang makauwi. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon ni Riva. Wala din kasi ang mga anak ko noon at nandoon sa kanilang lolo't lola, sa mga magulang ng asawa kong si Lorna. Nandoon kami sa kwarto, kaming dalawa ni Riva. Tulad ng dati ay nagpapainit kami ng katawan ng isa't isa. Buti na lamang at hindi napalakas ang ungol ni Riva, dahil muntik na kaming mahuli ng asawa ko. Love? Love, Joaquin? Tawag ng asawa ko sa akin mula sa sala. Dali-dali namang bumangon si Riva mula sa pagkakapatong sa akin at pumasok sa loob ng aparador ko. Buti na lang at aparador ko yung napasukan niya, Mama Mia. Ako naman ay pawis na pawis. Bukod kasi sa nabitin ako ay ninerbiyos ako. Agad kong sinuot ang short ko. Nagkunwari akong natulog. Pagkapasok ni Lorna ay nagulat siya at bakit ako pinagpapawisan. Bakit pawis na pawis ka? Kaka-on ko lang kasi ng aircon eh. Kanina, hindi ako nag-on, nakatulog agad ako. Oh, akala ko ba madaling araw pa ang dating mo? Hindi ko na kaya eh, antok na antok ako, sabi niya. Magbibihis muna ako, ha? Buti na lang talaga at magkahiwalay yung aparador naming dalawa ni Lorna.
Mahilig kasi ang asawa ko sa iba't ibang uri ng damit. Kaya sinabi ko noon na magkaiba na lang kami ng aparador para kanya-kanya kami ng ligpit. Buti na lang din at aparador ko ang napasukan ni Riva. Dahil kung hindi ay parehong lagot talaga kaming dalawa. Nung makakuha na si Lorna ng kanyang isusuot ay pumasok na ito ng banyo. Agad ko namang binuksan ang aparador ko at dali-dali kong pinalabas si Riva doon at pinaalis na sa kwarto namin. Pero bago pa siya lumabas ay hinalikan pa niya ako at lumuhod pa talaga siya sa harapan ko, Mama Mia. Kakaiba talaga ang trip ng babaeng ito. Mapanganib pero kapanapanabik din naman. Mama Mia, sobrang mapanganib na ang ginagawa naming dalawa ni Riva. Sa bawat halik niya ay mas lalo akong nalululong sa kanya. Nakalimutan ko na kung sino ako. Mama Mia, hanggang isang gabi. Natulog ang asawa ko. Wala kaming nilagay na kahit na anong pampatulog. Biglang dumating si Riva sa tabi ko at hubad, walang salita. Hinalikan niya ako sa leeg, hinaplos ang buo kong katawan, at sa unang pagkakataon ay muli kaming nagtagpo dalawa. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras yon, pero ayaw niya na sa sahig namin gawin. Hinihila ako siya para pumunta kami ng sahig pero ayaw niya. Gusto niya dun sa tabi ng asawa ko. Nanginginig pa ako noon, Mama Mia. Nanginginig ako sa takot dahil baka magising ang asawa ko. May mga pagkakataon na sinasadya talaga ni Riva na kumilos ng malakas para yumugyug yung kama. Bagay na talaga namang nagpataas ng nerbiyos ko. Pero siya lihim lang na tumatawa. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako at umalis na siya. Isang araw, Mama Mia, pagkatapos naming magniig dahil maaga akong umuwi ng bahay, ay may sinabi si Riva sa akin. Tito, hindi mo naman ako iiwanan, di ba? Sabi niya habang malandi pang humakalik sa labi ko. Riva, huwag ka sanang mabubuntis ha? Sabi ko. Pero hindi siya sumagot, Mama Mia. Isang araw, ang buong akala ko ay normal ang lahat. Dumating si Lorna habang ako ay naliligo. Buti na lang talaga at tapos na kaming magniig ni Riva noon. At pumasok siya sa kwarto niya dahil tumawag ang mama niya. Dahil kung hindi ay nahuli kami ni Lorna sa akto. Habang ako ay naliligo ay nakalimutan kong naiwan ko palang cellphone ko sa mesa. Bukas ang screen nito dahil kanina lang ay nagre-record si Riva ng ginagawa namin pero dinidelete din naman namin kaagad. Mama Mia, nasa gallery noon ang selfie ni Riva. Alam ko kasi na nagsiselfie siya sa cellphone ko. At ang selfie na yon ay nakasuot pa siya ng polo ko at nakahiga sa kama naming dalawang mag-asawa. Joaquin! Joaquin! Ano to, ha? Sigaw ni Lorna. Hindi ko akalain, Mama Mia, na papakialaman pala ng asawa ko ang cellphone ko. Dati-rati naman kasi ay hindi siya nangingialam ng cellphone ng may cellphone. Hindi niya kailanman binuksan ang cellphone ko. Unang beses po iyon na naiwan ko ang cellphone ko tapos pinakialaman ng asawa ko. Ano tong nasa cellphone mo? Nung sumigaw ang asawa ko ay narinig ko na ang dapat kong marinig. May nakita siya sa cellphone ko. Wala akong nasabi, Mama Mia. Lumabas ka dyan, Joaquin! Lumabas ka! Sigaw niya. Lumabas ako sa banyo at agad niya akong sinagsampal-sampal at malakas ang boses niyang sumisigaw.
Dahil doon ay pumasok si Riva sa kwarto namin. Narinig kasi niya ang sigaw, Mama Mia. Riva, ano to ha? Ano to? Bakit may picture ka dito sa cellphone ng tito mo? At bakit suot mo ang polo niya? At nandito ka sa kwarto namin, sa kama naming dalawa. May relasyon ba kayo ng tito mo ha? Sigaw na kumpronta ni Lorna sa kanya. Oo, kami nga tita. Mahal ko siya at mahal niya ako. Matapang na sagot ni Riva. Ako naman, Mama Mia, hindi ko akalain na sasagutin yun ni Riva ng ganon. Natatapang siya ng ganon. Hindi ako makapagsalita. Para po akong kandila na itinirik sa lupa. Naghiyawan sila. Umihiyaw si Lorna. Umiiyak siya, Mama Mia. Ang mga bata ay nagising din mula sa kanilang pagkakatulog. Tila sumabog ang mundo ko. Joaquin, ang baboy mo! Ang baboy mo! Ama ka pa ba, ha? Asawa ka ba? O tao ka ba? Hindi gawain to ng isang tao, Joaquin. Gawain to ng isang hayop. Sigaw niya. Lorna, love, hayaan mo akong magpaliwanag, sabi ko. At ano pang ipapaliwanag mo, ha? Pagsisinungalingan mo yung inamin sa akin ng ahas kong pamangkin? Pagkatapos noon ay sinabunutan ni Lorna si Riva. Si Riva naman ay hindi lumaban. Ako naman ay pilit na pinipigilan si Lorna. Ako ang binalingan niya at pinagsampal-sampal. Ano, ipagtatanggol mo to, ha? Pagtatanggol mo tong babaeng malanding ito? Pagkatapos ay binalikan niya ng sabunot si Riva. Tama na, tita. Tama na, sabi niya. Pagkatapos noon ay tumakbo siya papunta sa kwarto niya. Mama Mia, hindi pa rin natapos si Lorna. Sigaw pa rin siya ng sigaw at ako naman ay pinipilit maghanap ng paliwanag sa mga nagawa ko. Hindi ko alam na sasabog pala ng ganito ang lihim ko. Na sa pagsabog nito ay madadarang at masusunog pala ako. Ilang sandali pa ay tinawag ni Lorna ang mga bata. Kunin niyo ang mga gamit niyo. Mag-empake kayo at aalis tayo. Iiwan natin tong baboy niyong ama. Huwag niyo akong iwan ng mga bata, love, please. Huwag mo nga akong matawag-tawag na love, Joaquin. Nakakadiri ka. Hindi ko napigilan ang asawa ko, Mama Mia. Hindi ko siya napigilang mag-alsa balutan. Pati mga anak ko ay galit na tumingin sa akin. Ang baboy mo, Papa, sabi ng panganay kong anak. At tinalikuran na niya ako at sinunod ang mama niyang mag-impake. Lumuhod ako sa harapan ni Lorna. Nagmakaawa kung wag niya akong iwan at wag niyang dalhin ang mga bata, pero hindi ako nagtagumpay. Tinatawagan ko si Lorna pero hindi siya sumasagot. Lumipas ang linggo, si Riva ay tulala at ako naman ay tahimik. Kaming dalawa lang ang nasa loob ng bahay. Tinatawagan siya ng mama niya pero hindi siya sumasagot. Nagbanta pa ang mama ni Riva na pupuntahan niya raw kami at eskandaluhin kung hindi ko ibabalik ang anak niya. Sabi ko malaya namang makakaalis ang anak niya pero siya ang ayaw umalis. Isang umaga habang nagpapainit ako ng tubig ay lumapit sa akin si Riva. Umiiyak. Tito, buntis ako. Natigilan ako, Mama Mia. Wala akong masabi. Lahat ng ginawa naming kahayupan
at kababuyan ay nagbunga na. At ano ang magiging future ng batang ito knowing na bunga siya ng isang malaking pagkakasala? Bumalik ako sa silong kinagabihan. Umuulan na naman, Mama Mia, gaya nung unang gabi na natukso ako kay Riva. Gaya nung unang gabi na naglapat ang mga labi namin sa isa't isa. Bumaba ulit si Riva. Umupo siya ulit dun sa bangko na luma. At dun ko siya kinausap. Riva, hindi ako handa. Pero pananagutan ko yan. Anak ko yan eh. Kaya wag kang mag-alala. Hindi siya sumagot. Tumulo ang mga luha niya. Kinabukasan, Mama Mia, ay naghanda si Riva ng aming agahan. Nagsama kami na parang mag-asawa. Puno ng panlilibak ang aming buhay. Ang mga kapitbahay ay parang nandidiri at nagagalit sa tuwing tumitingin sa amin. May naririnig na rin naman ako na mga usap-usapan tungkol sa amin. Ilang beses na rin na muntik mapaaway si Riva dahil nga pinapatulan niya ang chismis ng aming mga kapitbahay. Sinabi ko na lang sa kanya na hayaan na lang niya ang mga ito. Wala namang naglakas loob na magsumbong sa paaralan. Pati nga si Lorna ay hindi naman niya ako sinumbong sa DepEd, Mama Mia. Kaya nagpatuloy pa rin ako sa trabaho ko. Kami ni Riva may mga gabi pa rin na init pa rin kami sa isa't isa. Niyakap ko na lang ang kapalaran ko. Iniwan na ako ng asawa ko kaya si Riva na lang ang kasama ko. Ang akala ko ay si Riva na ang makakasama ko habang buhay. Ang akala ko, Mama Mia, ay wala nang makakapigil pa sa aming dalawa. Ang akala ko sapat ang init ng aming pagmimiig para manatili si Riva sa tabi ko. Pero hindi pala. 1.5 taon matapos niyang ipanganak ang anak naming dalawa, ay dito ko naramdaman ang unti-unting pagbabago kay Riva. Mas lalo pa siyang napapaaway sa mga kapitbahay. Oh, anong tinitingin-tingin niyo dyan ha? Mga chismosa talaga kayo? Ang dami niyong problema? Buhay namin ang pinoproblema ninyo? Narinig ko isang araw na sinisigawan ni Riva ang aming mga kapitbahay. Riva, ano ba yan? Halika na, pumasok ka na dito, tama na yan. Hindi eh. Kasi itong mga to, pag hindi mo pinatulan, mamimihasa. Kaya dapat patulan. Galit na galit siya. Pagdating sa bahay ay pilit ko siyang pinapakalma. Hinahalik-halikan ko siya pero hindi na nadala ng init ng aming mga katawan. Parang nanlamig na rin si Riva sa akin. Akala ko ay yun ang tinatawag na postpartum, Mama Mia. Akala ko dahil lang yun sa nanganak siya. Ang hindi ko naman lubos sa kalain, tulad ng kanyang tiyahin, ay iiwan din pala ako ni Riva. Walang pasabi. Isang maikling sulat lang ang iniwanan niya sa akin at ang anak namin na nasa crib niya. Sorry, Joaquin, pero hindi ito ang buhay na gusto ko. Ayoko na kinukutsa-kutsa ako ng mga kapitbahay mo. Pasensya ka na. Salamat sa lahat at paalam. Mama Mia, lubos akong nalugmok nung mawala sa akin si Riva. Iniwanan niya ako. Dahil sabi niya hindi niya kaya ang buhay na kaya kong ibigay sa kanya. Hindi niya kaya ang isang pagsasama na punong-puno ng pangungutya at panghuhusga ng lipunan. Hinanap ko naman si Lorna pero ayaw niyang bumalik sa akin. Hinanap ko rin si Riva pero hindi ko na siya mahanap. At ang mga magulang niya ay binalaan pa ako na ipapapulis nila ako sa oras na pilitin ko na hanapin ang kanilang anak. Ngayon, Mama Mia,
Mag-aapat na taon na ang lumipas mula nung iniwanan ako ng tuluyan ni Riva. Mag-isa lang ako. Wala na ang asawa kong si Lorna. Wala na rin ang kabit kong si Riva. Pero may natira sa akin. Si Isaac, ang anak ko. Anak ng aking pagkakasala. Anak ng matinding init ng tukso. Mama Mia, maglilimang taon na siya. Sumasabay siya sa akin sa pag-inom ng gatas. Nagtatanong kung nasaan ang mama niya. Sumasagot naman ako sa kanya ng paulit-ulit na sagot. Nasa malayo, pero mahal ka niya. Minsan hindi ko alam kung totoo ba yon o kasinungalingan. Pero ito ang totoo. Sa bawat pagngiti ng anak kong si Isaac ay naaalala ko lahat. At sa bawat gabing naririnig ko ang kulog sa labas ay bumabalik ang gabing yon. Ang gabing pinili kong buksan ang pinto. Ang gabing pumasok ang apoy sa aming bahay at pagkatao. Ang tukso ay hindi laging may sungay. Minsan ito ay may ngiti, may mabangong amoy, may maaalab at may init na halik, at may mga matang nangaakit kahit walang salitang ginagamit. Mama Mia, ako si Joaquin. Isang lalaking natupok at nadarang ng tukso. Isang lalaking hindi dapat pamarisan ng ibang tao at ibang kalalakihan. Kayo na po ang naging inspirasyon ko sa araw-araw. Ang pakikinig ko sa iyong mga kwento, Mama Mia, ang laging nagpapaalala sa akin na hindi lamang ako nag-iisa. Hindi lang ako ang mag-isang nagkasala. Hindi lang ako ang mag-isang winasak ang nabuo niyang masayang tahanan. Pero dahil sa iyo at sa mga kwento mo, naiisip kong may pag-asa pa rin ang mga katulad ko. Maraming salamat ulit, Mama Mia. Lubos na nanghihinayang at nagsisisi, Joaquin. Ay, nako naman, medyo umalat yung lalamunan ko dahil sa kwento mo, Joaquin ah. Charot. Joaquin. Ito talaga ang sinasabi na dapat hindi talaga tayo nagpapatuloy ng ibang tao sa ating tahanan. Eto man ay kaibigan, kamag-anak. Okay lang kung bata na baby, pero 'di ba? Kung dalaga na o binata na, talagang magiging tukso ito. Kasi may napag-alaman din akong kwento eh. Kwento to ng isa kong kaibigan. Ang kanyang dating kaibigan, hindi ko siya kaibigan, kakilala lang, pero parang naging close din kami, kaya naikwento niya. Ang kanyang dating kaibigan ay parang kumatok ata sa kanilang pintuan dahil nag-away sa asawa, nagkahiwalay, ganon. May bitbit pang bata. Pinapasok niya kasi best friend niya eh. Tapos siya, hindi sila magkaanak ng asawa niya. Ang hindi niya malaman dahil dun sa pinapasok niya, unti-unting naaaliw yung kanyang asawa dun sa bata. Unti-unting napapalapit. Ang akala naman niya ay napapalapit lang dun sa bata dahil nga siguro na umaasam-asam na magkaanak sila, parang ganon. Pero ang hindi niya alam, hindi lang pala bata ang nilalapitan. Hindi lang pala bata ang nilalambing, pati din pala yung ina. Huli na nung nalaman niya na may relasyon na yung dalawa. Parang ganon. So, naghiwalay sila ng asawa niya. Ngayon, may afam na siya. Parang may anak na sila, dalawa. Yung kanyang asawa, hindi ko alam kung sila pa ba nung kaibigan niya dati na naging kabit niya. Hindi na rin niya alam. Tapos, hindi rin sila nagkaanak doon. So, napagtanto niya, hindi pala siyang may problema, kundi yung kanyang asawa. Anyways, naikwento ko lang naman dahil sabi ko nga, hindi maganda na nagpapapasok tayo ng ibang tao sa ating tahanan. Kung may mga ganun, pagrentahan nyo na lang, kayo na lang magbayad, di ba? Pagrentahan nyo ng kwarto, ganun, kayo na lang magbayad kaysa naman masira ang inyong pagsasama. Okay lang yun na gumastos kayo ng additional
kesa naman mabuwag, 'di ba? Ang matagal nyo nang pinundar na maganda at masayang samahan. So sana lesson learned ito sa mga tao dyan. Huwag magpapapasok kung ayaw nyong may madarang sa tukso at kung ayaw nyong may mga hindi magagandang mangyayari sa buhay ninyo. Dahil nga, pinapasok mo yung tukso. Grabe naman yung tukso. Sa totoo lang, di ko alam kung babasahin ko ba ang kwentong to. Nung na-receive ko, sorry Joaquin nung na-receive ko, meron pa talagang mga graphic, ganun, na mga description sa mga nangyayari. Pero, itinone down lang natin dahil baka mapong tayo ni YT, nakaka-INS naman. Pag mapong tayo tulad ng nung February, napong tayo, 90 days tayong walang diba? Parang ganon. Anyways, maraming salamat Joaquin at nawa nga ay patuloy ka pa rin sa pagpapakatatag at pagpapakabuhay dahil may anak kang si Isaac na umaasa sa iyo. At naway makamtan mo ng kapatawaran mula sa iyong asawa at sana nga ay tuluyan ka ng magsisi at mapatawad ka rin ng mga anak mo. Anyway, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, please do like and share this video para marami ang ma-aware na naku naman yung tuksong yan, kailanman hindi ka talaga mananalo dyan. So, 'di ba? Share nyo na lang tong video natin at syempre, para marami na rin ang magsasubscribe dito sa atin. Ikaw, kung hindi ka pa subscriber, maawa ka rin naman. Nagmamakaawa na ako. Eto, subscribe ka na tapos click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa tuwing meron tayong bagong inilalabas na kwento dito sa ating programa. Alam nyo, yung pag-subscribe nyo ay isa po yan sa mga makakatupad ng aking mga pangarap na magkaroon ng silver play button. Si pangarap natin na mag 100,000 by the end of this year. Di ko alam kung kakayanin, pero susubukan, 'di ba? Kasi kung susuko ka na, hindi mo pa susubukan, ano na lang mangyayari sa iyo? So tulungan niyo ako dahil kayo lang po ang makakatulong sa akin. Kung may sarili rin kayong kwento ng inyong buhay, please do not hesitate to send that to us. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. And syempre, hi and hello ako sa ating mga members. Hindi pa sila nadagdagan. Habang nire-record ko ito, hindi pa sila nadagdagan. Nire-record ko ang kwentong ito is July 1. Okay? July 1 ang kwentong ito. So, kung ikaw nakakapagpa-member ka na tapos hindi pa kita nabati, ay naku, pasensya na ha. Kasi July 1 kung nirecord itong July 16, 17, July 17 na kwento. So, medyo malayo pa tayo. Anyway, hello ako kay Gimaras Girl, Gian Torio, kay Easy Gale, Giovanni Bailong, Mila Raduban, Freaky, and kay Angeline Puaso, ang ating gold member. Hi Angeline! Maraming salamat sa iyong pakikinig at syempre sa iyong pagpapamember. And ako naman, natin pong basahin, sandali kasi yung ating kita niyo tuloy yung mga pa-down na arrow. Yung ating yung ating mga internet ay medyo mahina. So, sandali lang. Hi ako kay Virgil Lopez from Riyadh. Kay Mayan Corpus, maraming salamat. Roslyn Caraballo, thank you very much sa iyong pakikinig. Hello rin ako sa ating suki na si Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you very much. Jin8864, maraming salamat. Hello pala kay Alcura Ukit. Hello din sa mga taga Malay-Balay Bukidnon and sa mga taga Iligan. Hi din ako kay Diz Limbo, kay Dins Lumigid. Magkaibang tao yan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Thank you so much! Nako, hanggang sa susunod pong muli, hanggang sa susunod nating kwento, ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw, mag-ingat po kayo and I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Paalam!